Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo at sa mga ka-coffee natin abroad na nakikinig po sa atin, magandang araw po sa inyo. Uy, may nabasa ako kay Ramon Tulfo. Nabasa niyo na ba yan? At according daw po sa kanyang Twitterverse, ibig sabihin sa kanyang source, nanganganib si Sara Duterte. Natatakot sila dahil malaki po yung tsansa na makukonvict si Sara Duterte. Ibig sabihin po, makonvict siya sa impeachment, hindi na siya makakatakbo sa kahit na anuman pong posisyon. At natatakot daw po yung kampo ni Sara Duterte dyan. Sino ang papalit? Yun ang malaking tanong. Kasi ang 2028 presidential elections, very crucial yan sa mga DDS. Kasi ito yung pagkakataon na sila ay makabalik. Di ba? Yan na yun eh. Yan na yung chance eh. Kasi tapos na si Marcos eh. Unless may isang tumakbo na matibay. Di natin alam, di ba? Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo, no? Anyway, yung chance ni Sara Duterte na maging presidente sa 2028, nanganganib po yan. At pinalulutang nila na kapalit ay si Robin Padilla at si Baste Duterte. Ito mga DDS ha. Saan yun? Baste Robin pala ito. Baliktad or either way. Di ba? Sabi ni Montulfo, ito ang assessment ng aking Tweety Bird sa impeachment ni Sara. Dahil tagilid si VP Sara sa kasong impeachment, inihanda na ng DDS ang Baste Duterte, Robin Padilla tandem para sa 2028 presidential elections. Ako naniniwala ko either way yan eh. Kasi malaking factor yung may hawak ng national position. At si Robin Padilla yan. At si Robin Padilla, mas mataas yung posisyon niya kumpara kay Baste Duterte. It's just that si Baste isang Duterte. Di ba? Pero either way yan. Paano ko ma-explain yan? Hindi rin naman tayo agad pwedeng maniwala sa sinasabi ni Montulfo kasi testing the waters yan. That's another side. Di ba? Ang another side, mukhang yan na yung niluluto nila. Mamaya himayin natin yan. Sige, dito muna tayo. Si Robin Padilla, ako Robin Padilla naniniwala ko eh. Yan ang mas may chance. Kasi yung pinanghahawakan po nila, nag-number 1 yan sa senatorial elections. Ibig sabihin, gusto yun ng mga tao yan noong 2022 kasi number 1 nga eh ng senatorial elections. Therefore, yung assumption nila, yung mga strategists, no? Yung bumoto kay Robin Padilla noong 2022 will still vote for him sa 2028. Yan ang kanilang assumption. Do you agree? Hindi ako naniniwala. Dahil marami po ang bumoto kay Robin Padilla na na-disappoint. And definitely, hindi na siya iboboto ngayong 2028 if ever tumakbo siya sa pagka-presidente or pagka-vice-presidente. Either way. Ikaw ba? Marami sa atin boboto kay Robin Padilla. Iboboto mo pa ba siya sa 2028 matapos ang kanyang performance sa loob ng 6 na taon or 4 na taon pa lang? May nagawa bang major reform? May nagawa bang landmark law or bill si Robin Padilla dahil lang para iboto ko siya sa 2028? May nakikita ba kayo? Pero sabi ni Mariel, hindi deserve ng taong bayan si Robin Padilla. Wow! Parang baliktad. Parang baliktad. Ang taong bayan hindi deserve si Robin Padilla. Yun ang tanong eh. Sige, magbigay ka ng isa. Isang batas. Isang legislation. Isang bill or isang programa ni Robin Padilla na tumatak sa isip ng tao. Na nakatulong sa tao. Isip kayo. Ako wala akong matandaan na kahit na ano. Okay, other half. Focus tayo kay Baste Duterte. Bakit si Baste Duterte ang ipapanlaban nila sa pagka-presidente base dito sa report ni Montulfo? Una, dahil wala si Sara. Kumbaga panakipbutas lang yan, si Baste Duterte. As long as na isa siyang Duterte, pwede. Kung si Kitty nga lang eligible na tumakbo, baka patakbuhin na nila yan eh. So, wala na sila ibang nakikita. Pansinin ninyo ha, ang mga DDS hindi rin nagkakaisa. Kasi common sense, kung hindi si Sara pwede tumakbo, sino sa tingin mo na DDS ang may chance na manalo or bigger chance or higher probability of winning? Doon tayo ha. Napatakbuhin mo kapalit ni Sara Duterte, Bongo. Pero bakit itong mga DDS, kung sino man po yung source nito ni Ramon Tulfo, hindi nila pinapalutang si Bongo na ipapalit kay Sara Duterte? Alam mo kung bakit?
Magkahiwalay. Hindi sila magkasundo. Hindi sila magkasundo. So kahit pareho silang nasa side ng mga DDS, di ba, common sense yun eh. Kung common mindset yan, expected mindset of a DDS, since parehas kayo ng side, hindi available yung sa tingin ninyong pinakamalakas ninyong pambato, si Sara, if ever, no? Punta ka sa sumunod na malakas. Sino? Si Bongo. Pero bakit yung kampo ng DDS, according dito sa source ni Ramon Tulfo, hindi pinili si Bongo? At pinili pa si Baste Duterte. Yun ang malinaw na eksplanasyon. Hindi sila magkasundo. At takot na takot din ang mga Duterte na ibigay sa ibang apelyedo yung trono. Yes, DDS si Bongo. Pero hindi nila pwedeng ibigay yan kay Bongo dahil di naman Duterte yan eh. DDS yan. Affiliated yan sa tatay. After ni Digong, wala na. Kaya hindi nila ibibigay yung chance. Yung higher probability of winning coming from the side of the DDS, hindi nila ibibigay yan kay Bongo. Kaya si Baste patatakbuhin nila. Kahit malinaw naman na napakababa ng chance ni Baste Duterte manalo sa pagka-presidente. Ako 100% sure hindi mananalo si Baste. Una, yung karamihan ng mga Duterte supporters, supporters lang ng tatay. Magkaiba yun ha. Sinusuportahan nila ang mga Duterte, ang apelyedong Duterte because of the Rodrigo Duterte or because of Rodrigo Duterte, because of the tatay, not because of Sara, not because of Baste. So ka-coffee, wala nang boto makukuha si Baste? Meron pa rin. Pero ang punto ko, hindi na 100% ng mga DDS boboto kay Baste. Kasi hindi naman 100% ng mga DDS, kahit sinong patakbuhin ng mga Duterte, iboboto. Wala pa ganyang foundation, wala pa ganyang kalakas na base ang mga Duterte as compared to the Marcoses. Kapag sinabi mong loyalista, iboboto talaga ang Marcos. That's the difference. May mga nakikinig sa atin ng mga loyalista, mas kaya nyo pa pong i-explain yan. Pero naikwento po sa akin yan, na mga talagang taal na loyalista, mga authentic, mga original na loyalista. Iboboto nila ang isang Marcos dahil siya isang Marcos. Even nga si Amy. May issue na kay Amy Marcos pero sila ay solid na loyalista, binoto pa rin nila si Amy noong 2025 elections. Siguro hindi naman lahat, may isolated cases yan, pero siguro nagkwento sa akin, yun yung sitwasyon niya. Posibleng ikaw din po, nakikinig sa atin, loyalista, pero iba rin ang inyong pagtingin sa usapin na yan. Diba? Pero ang pinupunto ko lang, kinukumpara ko lang yung mga yung foundation, yung support base ng mga Marcos at support base ng mga Duterte. Ang support base ng mga Marcos, iboboto at susuportahan ang mga Marcos. Hindi dahil sa tatay lang, hindi dahil lang kay PBBM. Ito mga Duterte, ito mga DDS or Duterte supporters, sinusuportahan nila ang Duterte dahil sa tatay. Therefore, hindi rin naman ibig sabihin na susuportahan nila si Baste o susuportahan nila si Sara Duterte dahil DDS supporters sila. Let's assume 75% lang ang sumuporta kay Baste. O let's say 10 million people yan. Yung 25% bumoboto lang kay Rodrigo o sumusuporta lang kay Rodrigo o 7.5 million. Yun lang ang boboto kay Baste. Eh yung iba pa dyan makukonvince. Hindi man lahat ng DDS si Baste. Paano ko si Bongo tumakbo rin? O hindi nahati yung boto ng mga DDS. So malinaw itong mga DDS, hindi sila solid. 100% sure tayo, hindi sila solid, hindi sila nagkakasundo. So kung hindi sila nagkakasundo, malaki yung chance na matalo sila sa 2028. Nino? Oops, secret muna. Magugulat kayo. Saka na, masyado pang maaga, no? Pero may nakarating sa atin na information, talagang surprising itong 2028. Huwag nyo na akong pilitin dahil di ko muna sasabihin yan. Pero very promising itong tandem na ito. Anyway, intayin natin na mangyari yan, no? Balik tayo dito sa sinasabi ni Montulfo. Dahil tagilid si VP Sara sa kasong impeachment, inihanda na ng mga DDS ang Baste Duterte Robin Padilla tandem para sa 2028 presidential elections. Ang Baste Robin tandem ay nakikita ng mga DDS na kombinasyon na malakas sa halalan sa 2028. Malaki ang mass base ng DDS lalo na yung walang utak. Oy, grabe naman ito, Montulfo. Na-surprise ako dito. Hindi ko ito inakala. Malaki ang mass base ng DDS, lalo yung mga walang utak.
Oy, ang tindi naman ito ni, ano? Ang tindi mo naman, Montulfo. Grabe ka naman sa mga malakang utak ko. Meron naman. Dilis. Ang tindi naman, Tulfo, dito Sa kasalukuyang setup ng House Justice Committee, ang impeachment ni Sara ay magiging sufficient in form and substance. Correct. Agree ako dyan sa sinasabi ni Montulfo. Sufficient in form, ibig sabihin yung mga basic documentary requirements masasatisfy. Sufficiency in substance, yung mga ebidensya doon sa mga aligasyon, in a way, madidetermine yung probability na mukhang ginawa niya nga. Kumbaga, sa korte, may probable cause, no? Okay, sige, madidetermine yan. Ang ibig sabihin lang po niyan, aakyat po yan ng Senado. At magkakaroon ng impeachment trial. So, kinakabahan sila dyan sa impeachment trial dahil mukhang matutuluyan si Sara Duterte dyan. Kaya tagilid daw po. Ipapanhik sa plenary session ang kaso at doon magbobotohan kung idadala ang impeachment sa Senado. Ako 100% sure dadalhin po yan o aabot po yan sa Senado. Kailangan ng 1/3 of the members of the House na boto para maibato sa Senado that could act as an impeachment court. Noong nakalipas na taon, umabot sa 215 na kongresista ang bumoto para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Napakalaking numero po yan 215. In fact, ang kailangan mo lang 1/3 lang ng mga miyembro ng House of Representatives or 106 lang ang kailangan mo. Isipin mo kailangan mo lang 106 votes, nakakuha ka pa ng 215. Twice. Di ba? Sige, sabihin natin yung just sa 215, marami dyan mga political butterflies. So, lilipat na sa kabilang kampo dahil patapos na po ang administrasyon ng presidente. Sabihin natin, lumipat yung 50, still, makukuha mo pa rin po yung 106 votes. In fact, sobra pa, 150 plus pa yung makukuha mo. Sa madaling sabi po, lulusot sa House of Representatives. 100% sure tayo dyan. Lulusot sa House of Representatives at aakyat po yan ng Senado. Now, pagdating ng Senado, tiniyak ni Senate President Tito Soto na ipatutupad niya ang deliberations forthwith sakaling umabot sa Senado ang kaso. Correct. Last year, isa naman talaga si Tito Soto talaga sa nag-i-insist na wag ibasura itong impeachment case ni Sara Duterte dahil na para ma-archive yan. And si Tito Soto, ibang-iba kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, ilantaran na DDS. Si Chis Escudero, ilantaran na protektor ni Sara Duterte. Kaya nga hindi niya pinansin yung forthwith tinulugan O si Tito Soto, definitely, he has to follow yung ating saligang batas na dinggin niyang impeachment na yan forthwith or immediately or agad-agad. Kayo, ang humatol kung tama o hindi ang assessment ng aking Tweety Bird, sabi ni Montulfo. Ramon Tulfo. Ano sa tingin niyo? Pero, itong Robin Padilla or itong Baste, parang hindi kasi katanggap-tanggap na si Baste magpipresidente. Anyway, may chance, maliit na chance, no? Pero ako, mas okay pa Robin Baste, no? Anyway, and strategically speaking, malabo yung combination Malabo. Kasi coming from the same mass base. So, ewan ko. Kasi, paano ba? Hindi ko ma-organize yung thought ko, no? Anyway, dahan-dahan. Okay, take two. Bakit pinost ito ni Montulfo? I-analyze natin yung sitwasyon. Posible na pinapainan ng maling impormasyon si Montulfo para magamit yung kanyang influence, magamit yung kanyang clout, kung ano man yan, magamit yung kanyang social media accounts or whatsoever para makuha para makuha yung opinion ng taong bayan sa ideya na yan. Kumbaga, testing the waters. Halimbawa, may isang tasa ng tubig, no? Ito, sa tingin mo, kung ilalagay ko ito, masisira ba? O, lagay mo dyan. Uy, negative yung resulta. Hindi maganda. Parang gano'n yung ginawa ni Tulfo Binigay niya yung idea. Basta Robin Padilla sa 2028. Tingnan mo yung comment, puro negative. Galit na galit ang tao. Testing the waters lang. Yung mga strategist, yung mga tao sa likod, aral yung mga yan, bla 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 bla, research yung mga yan. Teka, mukhang hindi kinagat ng tao. Mukhang hindi gusto ng tao. Mukhang nagalit yung tao doon sa pinalutang natin na tandem. Research yan Pagiging strategic yan That's one thing. Tinitest nila itong tandem at ginagamit nila si Tulfo para makuha, si Montulfo para makuha yung opinion ng taong bayan.
Hindi natin alam kung si Tulfo ba ay kakampi ng mga DDS, si Tulfo ba ay kakampi ng mga Marcos. Pero sa post niya, may panglalait sa mga DDS na mga walang utak daw. Sabi ni Tulfo, no, medyo insult yan, pero minsan kasi sa ganyang sitwasyon kailangan mo insultuhin pero magkakampi pala, di ba? So, wag tayo mapadala kasi they are playing the games, no? So, yan lang yung mga possibility. Kasi, ewan ko, strategically, hindi nila pagsasamahin. Taga saan ba si Robin Padilla? Muslim, Mindanao. Si Baste, Mindanao. So, paano yan? Sapat ba na magpanalo ang mga taga Mindanao? Strategically, hindi siya ideal. Dapat coming from different sides ka. So, kung meron ka ng presidente na taga Mindanao or presidential candidate coming from Mindanao, kuha ka ng taga Visayas or kuha ka ng taga Luzon para hatakan kayo. Kasi kung parehas kayo Mindanao, mahirapan kayo suyuin taga Visayas kasi wala kayong connection doon. Anyway, meron, no? Pero, nag-gets nyo ako, kahit pa paano mahina. Or wala kayo sa Luzon, hindi siya strategic. Parang yun nangyari ba ng Unity Team? Si Marcos Luzon, si Sara Duterte Davao, Mindanao. Nagsama sila, nagkakakuhaan sila ng boto, kaya super majority ang nakuha nilang boto. Yun yung strategic. Parang, huwag kayo magagalit sa akin ha, kasi nagbabasa-basa din tayo ng mga analysis. Parang yung ideya na iniipon nila ngayon, testing the waters din, pambato ng administrasyon ng Marcos at pambato ng mga pink, magsanib sila. So nakuha ng Marcos supporters yung mga pink, at the same time yung mga pink nakuha yung Marcos supporters na itapon itong mga DDS. Yan yung mga pinapalutang nila. Maraming strategies yan na kinakailangan nilang suriin, idaan sa proseso, tiyakin ano ba to, mag-work ba ito or hindi. Yan yung kanilang mga pinag-aaralan dyan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Mag-work ba itong Baste Duterte, Robin Padilla tandem and vice versa or vice versa? I-comment dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Or follow na lang ka-coffee. Follow no, sa Facebook. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe po kayo. And I'll see you ka-coffee in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.